No, ang Vice Correct. President alam niya. Ang mga CPP, NPA, NDF na nagre-recruit sa mga eskwela natin, katulad yan sila Tonchitino na ng ACT na urban operator, mga recruiter yan, si Reneco ng Mhm. Kabataan Party List, sino ba sa Gabriela? Si Sara Si Elago, Sara Elago. mga top ano yan, no? Kailangan tinitiktikan niya mga yan dahil mga top recruiters na mga anak natin yan na nandyan sa mga eskwela. So, nung DepEd, alam ng Vice President kung saan ilalagay yung pera. So Mhm. kumbaga parang yung housewife na mag-grocery ka, alam mo na kung niya, ilan yung para sa kamatis, ilan yung para sa pork, ilan yung ganyan, 'di ba? Alam mo kung saan mo ilalagay yung pera. Gets? So isibihin, ang Tama. galing ng ating Vice President. Alam na alam I- niya. In fact, Ma'am Lorena, bago po inatras ng Malacanang ang pagtatanggol kay Vice President, ay nagpalabas po ng statement si Executive Secretary Lucas Bersamin. Mm. Kasi ang 125 million pesos po na confidential fund, galing po yan sa OP. contingency and confidential fund ni Marcos Mm. na carry over mula kay Pangulong Duterte. Hindi po iniwan na bangkarote ni Pangulong Duterte ang Office of the President, may standing fund. So dahil po pumasok sila ng June 30, by December dapat ubusin ang gastos na yan, otherwise reverted to National Treasury. So may naiwan na pondo na malaki si Pangulong Duterte na pinakinabangan nila Marcos. Isa dyan Pero ano, ang 'di ba, Eric? mm, Pwede namang hindi niya ibigay 'yon. Pwede niyang iuwi na lang 'yon, 'di ba? pwedeng inubos ni Pangulong Duterte yon Oo, bago siya bumaba. bulsahin na lang niya. Kaso And si we're talking about PRRD, billions. O, yeah, billions pa ito. kaso si So, PRRD, hindi siya oo. magnanakaw katulad ni Bongbong Marcos. I think that um, I think that like what you said, no, really history talaga will repeat itself. At saka Mm. wala silang takas dito, no? And ang hirap lang kasi mas ano pa ngayon mas mapapabilis pa apart from yung kay ERAP, etc., no? Kasi there's social media now. May I think social that's media. that's really a very big factor. Tsaka si ERAP nung na-oust siya, -1 lang ba siya or something like that. And never Ah, before have we seen anything like this. What Bangag has going for at him hindi is siya ma'am namili ng enormous. media. Erap Estrada did not buy out media. Hindi rin po siya gumamit ng mga kagaguhan kagaya ng ginagawa ng gobyerno ni Marcos. Hindi niya Yeah. ginawa ito. Iba ito ma'am, iba itong taktika na ito ni Marcos. Natuto siya sa paano maging tarantado. Si Era po na makita niya na people are now going against him, Ma'am Lorraine. I know, nakita mo rin yon. Hindi na siya nag-fight out. Talagang it's time for me to go. Lalo na nang mag-withdrawal of support sa kanya. Ma'am, kung hindi umatras ang Iglesia ni Cristo, pwede pong magkaroon ng ganong possibility na magkaroon ng biyak sa military at pwedeng ikababagsak ng rehimen ni Marcos kung hindi inatras ang malaking barikada sa gitna ng EDSA. Si Bongbong Marcos kasi ginagaya niya yung playbook ng tatay niya. Mhm. Lock, stock, and barrel, yung pagbili ng media, 'di ba? Yeah, Yung political oppression, no, ng mga yun. kalaban niya. And I think that what we're seeing right now, no, is a person talaga who has become unhinged. Na Ah, nababaliw na talaga siya. Tsaka lahat sila. Baliw na silang. Tingnan mo naman si Claire Castro, yung impactang yan, di ba? Pakto. Seriously? Seriously, kasi sa sobra ng pagkayabang nila, mukha na silang Kaya mga bang, baliw. Oo. And I came from I worked under PRRD, who was such a humble man, no? And yeah. hindi talaga uso sa amin yung ganyan. Kaya nakakashock talaga itong kabaliwan itong mga Tsaka hindi kayayabang. ni PRD Ma'am Kwan, in fairness to the man, si Dilima lang pong pinahabol niya talaga sa batas dahil nga sa drug trafficking. Talagang galit na galit si Pangulong Duterte. Pero itong sila Trillanes, silang Hontiveros, itong si Boy Tartar Llamas, hindi sila pinakasuhan ni Pangulong Duterte, pinabayaan lang sila. Even the CPP, NPA, NDF na nasa urban operations at mga nanununog ng kanyang effigy o ano-anong mga gimmick para lamang mapansin, hindi sila pinatulan ni Pangulong Duterte. Remember, Ma'am Lorin, even si Leni Robredo, hindi niya itinulak na ipa-impeach. Anong sabi yan, no?
Di ba, Ma'am Lorraine? Sabi niya, may mandate ng tao yan, inelect yan eh. Yeah. But iba talaga. But did you hear the speech of the Vice President about Oo, maganda yung sa ICC, yan sa doon sa ICC? Netherlands. Sinabi niya na si Bongbong ang ICC ay tuta ni Bongbong Marcos Which at is true. ni Trillanes, no. Mm, Sumusunod sila sa kung anong sasabihin at saka ang because of ICC, money. yeah, because of money at ang ICC, isa-isa na lang na kliyente nila si PRRD, ang preso nila si PRRD. So talagang pabagsak na ang ICC. Yeah. So there's that other factor, no? That other factor that they didn't count on, itong sila Bangag, no? Itong mga Mm. walang hiyang to, no? At ma'am, confirmed yun ha, hindi yun chismis namin ni Ma'am Lorraine ha. 100 million pesos changed or mahigit ha, changed into $2 million as testified, revealed, and presented by the 18 former soldiers na sila nagpapalit, converted into $2, delivered sa grupo nila Trillanes at mga ICC investigators. And how much more and how many more ang na-deliver na? I don't understand. Ano yung kasi si Trillanes is a egregious human being talaga, 'di ba? Yeah, sorry excuse for a human being, but I'm trying to understand where he's coming from. So apart from the fact na siguro may pagkabaliw din ito, 'di ba, obviously. Na bakit siya kasi si Vice President kasi during her speech, no, parang dinisect niya si Trilili. Sinabi Mm. niya na yung pattern ni Trililing, yung kay Jojo Binay, it was Trililing behind the the assassination, yung character Oh, assassination of Jojo Binay Jojo and Binay. of Erap also ba? Parang gano'n, no? Kasama siya of Gloria. GMA. GMA. Gloria Arroyo. So, um, parang nagtataka lang ako PRRD. yeah, PRRDS, oo, very, very much. But so, nagtataka lang ako kung anong klaseng pagkatao nitong Trililing na ito, no, na Tingin ko may OCD siya, ma'am. Yung bakit? mga tao na hindi niya kayang i-control at hindi niya kayang pasunurin sa kanya at hindi believe sa kanya, tinitira niya. May obsessive compulsive disorder siya siguro. Sakit yan naman sa utak eh. Ayan ay aking pagdududa lang. Obsessed siya eh. Pati utot niya Duterte yung lumalabas na mukha eh. So Mm. ibig sabihin ganon siya ka-obsessed na wasakin ang mga Duterte sapagkat hindi niya kayang dikta, manipulate ang gobyerno kapag isang Duterte ang nakaupo. Magkasama ba tayo dun sa na-dismiss na kaso? Hindi niya ako sinama eh. Kayo lang. Okay. O, Sa pahiya kayong ka, no? tibiyanos Ano, lang ako. Trililing, pahiya ka, no? Pahiya ka, no, gago? Kaya Dismissed ka ngayon, no, di ba? Kasi talagang parang harassment um, talaga yun eh. para siyang palengkera na walang kwenta yung pagkatao. No, Ah, parang Kung gusto mong mercenaryo, parang umatake, ganon. handa ka maging atakihin ka rin. Kasi gusto niya siya lang umatake eh. Pero ngayon kung atakihin siya ma'am ng mga kritiko, kinakasuhan niya. Di pwede yun. I also think that he was also very power hungry kasi I think he was promised a position daw na DILG ang target niya. oo, Kaso hindi niya kaya kayang nga tibagin sinisiraan niya si ang John magkapatid Vic. na Rimulya. Oo. Yeah, o pahiya ka din ano. Attack Hindi niya dog kayang ka lang, tibagin. yung ka lang, huwag diyan ka lang sa tabi-tabi, attack ka lang. Fetch ka lang, fetch, roll over, ganon, play dead, ganon ka lang. Okay? Para ka lang talo ka pa At ni mukhang naging ni kabuhayan niya na ito Pacta. ma'am eh. Ha? Naging kabuhayan niya ng pagiging mercenary. Oo, yeah. For hire. Tumanggap din ng maleta ito, 'di ba? According to the For hire. Di ba bawat delivery sa kanya hindi bababa ng, sabi ng mga former soldiers, between 10 to 20 million pesos. And sa isang buwan, 3 o 2 beses sila nag-deliver. Operational cost niya. but can you imagine, no? This si Bangag, no? Opening the tax returns even of Manscarpio. Aha. No? Grabe the injustice, no? Grabe the Sige, ang challenge natin sa political kanya, ma'am, no? persecution, ha? I-open niya rin ang mga tax ng kanyang anak, ng kanyang Yung pamilya, ng gagawin kanyang niyo. asawa, ng kanyang bayaw na si Martin Alam mo Araneta. kasi, ang problema kasi dito kay Bangag, parang hindi niya kuha eh. Hindi niya talaga kilalang Pilipino na kapag ka inaapi niya ang vice president ng Yeah. ganyan,
I agree. Hindi lang ang Vice President ang inaapi mo, Pilipino ang inaapi mo, no? Mm. So, like I saw, no, the crowds that greeted the Vice President, no, wherever Sa she goes, but London, most recently the one in London. No, for her to be able to talagang mobilize that kind of numbers and very passionate, they have at tapped, si the Vice spontaneous yun, President ma'am, ah. has really tapped into something bigger, no? Has really tapped into Mm. something bigger. And I don't think it's just because they love her. Yes, they do. But I also think it's their collective rage against Marcos Yeah, dito sa I agree. pinaggagawa sa Vice President at sa Pilipinas, no? Tama ka, Ma'am Lorraine. Yeah. At sa tingin ko nga yun ang sagot sa binabanggit mo, ma'am. Mm. While I hate to go back sa mas malayong kasaysayan, pero gusto kong ipakita sa taong bayan, pag Mm. may nang-aapi, may nang-aabuso, may tumatapak sa kalayaan, may nang-aabuso sa poder, nagnanakaw sa kapangyarihan at nagnanakaw sa kaban ng bayan, nagagalit ang tao. At umaabot at tumahantong yan, ma'am, sa paglaban. Yeah. More than 300 years po na sinakop tayo ng Espanyol, ng kolonyalismo nila, niloloko ang mga tao gamit ang relihiyon at simbahan. Mm. Pero sa loob ng 300 years na yan, more than 100 revolts bago magkaroon ng katipunan. May mga pag-aalsa. Yeah. Hindi lang siya nagtatagumpay, pero nag-aalsa ang mga Pilipino. Mm. Tingin ko dyan din patungo ulit ang kasaysayan natin. At nung panahon ng pananakop ng Hapon, hindi rin po tayo nagpatinag kahit pinapatay, ginagahasa ang ating mamamayan. At ng pananakop ng Amerika, dito po sila nakatikim ng unang paglaban ng isang kolonya na hindi pa nila natikman. Mm. Bago magkaroon ng Vietnam War, nagkaroon po ng Filipino-American War. At nakita naman natin kung bakit nila kinuha ang Balangiga Bells. Minasaker nila ang mga mamamayan sa Samar dahil lumalaban at nakipaglaban ang ating mga kababayan, mga ninuno natin, Ma'am Lorraine. Ito ba ay pwedeng mangyari muli? Nasa paulit-ulit na pang-aabuso nila Marcos at pagnanakaw, darating din po na mapupuno ang salok ng taong bayan. Naniniwala ako, Ma'am Lorraine, darating yan. Kung hindi man magkaroon ng people power kaagad, naniniwala naman ako na hindi ganun kadali ni Marcos gawin ang no elections na hindi lalaban ang tao. Mm. Ang sinasabi ko lang naman dito, no, yan ang plano nila. Susunod pa. Di ba? Ang pinaplano nila, ma-convict ang Vice President, pagkatapos ma-convict yung no elections, di ba? Marami silang plano na hindi naman natuloy. So, bakit hindi natuloy? Kasi lumaban tayo. Okay, so, Ma'am hindi Chacha, wag mo pwedeng kalimutan, Mama, charter change, kung hindi tayo lumaban, tuloy yun. Yeah. Umatras sila doon. Marami. So, marami silang nefarious plans. Walang karumal-dumal na mga plano. Di ba? Magplano sila. Di ba? Magplano kayo. Galingan nyo magplano, ha? Sana habang nagpumaplano kayo dyan, mga addict kayo, mag-snort kayo ng madami para habang nagpaplano kayo, mag-overdose na kayo. Di ba? Sige, tingnan natin. Magplano ka ng ganyan. Di ba? So, alam mo, may nilabas na na may nilabas na post si Congressman Leandro Leviste. Grabe. Yung Sabi tungkol niya, kay Ralph Recto? nakita mo yon? Si Ralph Recto ba yon? May mataas na Yung, siya sa gobyerno na tila ng bababae sa Rockwell. Wala akong kinalaman doon. Naging defensive at nagpakalat siya ng fake news pero biglang dinilit. Si kagabi Ralph na Recto huli. pala yun. Kagabi na huli sa isang 5-star hotel daw. Tapos kasama yung parang handler manager ng mga starlet. Pero tinuturo na parang escort service ang negosyo. Tapos may isa doon na alias Julia daw ang pangalan. Suki daw ni Ralph Recto. According to source. Suki talaga. According to sources. Narinig ko lang yung pangalan Julia. I think that is an alias, Ma'am Lorraine. Ang lakas naman ng bituka ng mga babaeng yun. Oo. Pero ngayon, binaliktad nila na parang ang nag-plot out si Jing Paras saka si Leandro Leviste. Nabasa ko sa politico.com eh. Ba't nasama si Jing? Dahil daw, si Jing Paras at si Leandro ang plotter nito para lumabas ang kwento tungkol kay Ralph Recto. So ngayon, ang tanong, sino ang nag-operate? NBI daw. So mukhang natutunugan ba ni Ralph Recto?
Anong role ni Julia? Ayun, sa buhay ni Ralph Recto. May tanong Nagtatanong ako. ang taong bayan. May tanong ako. Alam ni Ate V. Ah, Alam ba ni Ate yun V? At tama yung ano ma'am, ang info mo, Rockwell daw ang sexcapade na ito. According sa politico.com na nababasa ko. Talaga? Pero antayin natin ma'am na i-reveal ito kasi mukhang kapag may usok, may apoy. So, yung pinanggaganyan ni pinanggaganyan ni Ralph Recto, pera ng bayan 'yon, Of 'di ba? course, yun ang anggulo dyan, Ma'am Lorraine. Wala tayong pakialam kung pribado siya. Pero kung gamit niya ang opisina, ang kasalanan niya, siya ang nagpanakaw ng 60 billion pesos ng PhilHealth. Yeah. And he's not sorry about that. Siya din Magnanakaw ang kasi si dahilan, Ralph ma'am, sa Recto. PDIC. Ma'am Lorraine, Yeah, naalala mo? yeah, magnanakaw kasi talaga siya, right, Eric? Magnanakaw Mm, yan si Ralph Recto. Alam na nating lahat yan, dapat gawin mm, natin. Kahit si Vilma Santos magnanakaw. mm, Magnanakaw yung mga yan. Wala na akong maisip na pangalan na sa gobyerno ngayon na hindi nagnanakaw. Mga magnanakaw ang mga yan. Pwera yung sila Alan Cayetano, na tingin ko yun, si Bongo, hindi nagnanakaw yan, sa tingin ko. mm. Pero yan si Vilma Santos, si Ralph Recto, ako po, Mariosep, mga So magnanakaw. nag-post pala, Ma'am Celian Liveste. Kasi Oo, lumabas ang pangalan niya sa politico.com. ni Leandro At Leviste. ni Jing Paraso, na sila ang plotter for exposing Ralph Recto. Gamit itong natimbog nila matibag na grupo. So, ganyan. So, sabi ni Leandro Leviste, wala siyang kinalaman dito. Siyempre, hindi din natin alam, ma'am, ano talaga ang kwento. Pero let's take the value of Leandro's declaration na hindi siya kasi tinuturo siya parang lumabas ang blind item na ang paggamit dito sa grupo ng mga ibinubugaw, sorry for the term, na kababaihan, ang sa likod para ipagbugaw sila at idugtong kay Ralph Recto ay ang pangalan ni Leandro Libeste at ni Jing Paras. Now we're waiting for them to explain. Ngayon sabi mo, nag-explain na si Leandro Libeste na wala siyang kinalaman. Ngunit Pero, isinasangkot siya ni Ralph Recto. oo, so, sabi sa post ni Leandro, naging defensive at nagpakalat siya ng fake news pero biglang dinelete. Pinadelete ba niya yung article dahil ayaw niyang lumabas ang katotohanan? Siguro yung political. Yung politico.com na-delete na? Nakita ko eh. Hindi ko nakita. Hindi mo nabasa. Nandun eh. Nandun ang mga pangalan. Oo, talaga. Online, online. Pinangalanan si Ralph Recto. Oo, tsaka si Leandro, tsaka si Jing Paras. Pero ang anggulo, tungkol nga kay Julia. Isa lang si Julia. Kadiri. Pero I think alias ito, ma'am, ang anggulo na nakuha ko doon sa balita, minor de edad pa, nang siya ay naging paborito na. Ew. Oo. So hindi na, Yeah. ito lahat ay nagtatanong kami ni Ma'am Lorena. Wait Kasi a this minute. is a public interest issue to eh. So okay, even let's say, no, syempre, let's say, hindi menor de edad, let's just say, prostitution is not legal in the Philippines. Correct. Correct. So si Ralph Recto, according to this article, Yeah. indulges in prostitution. Iyon Bakit? ang Wait, tono ng my question, artikulo. my question. So, nobody will, Ralph Recto, kung di siya magbayad. Kailangan magbayad ka, Ralph. Walang papasok sa'yo. Baka watusi lang naman yun, ma'am eh. Ang Ha? pinagmamayabang niyang dinamita, baka watusi lang naman. Yeah, kadiri. Ang kadiri naman nun. Diyos ko. Pinapaliguan pa daw, ma'am eh. Ew! Roman bath. What's a Roman bath? Milk? Baka, kasi Roman bath daw. Ate V! Kami Mag-double po yung time ka. nagtatanong lang ni Ma'am Lorraine kasi kumakalat ito sa social media. Kaya itinuturo ni Ralph Recto maybe si Leandro Leveste kasi nga nagbanggaan sila, binulgar siya ni Lian Leveste na siya ang pasimuno ng mga illegal patiweting at pasugalan sa Batangas.
Inano yun, in-investigate pa ng ombudsman yan O or ng wala. sandigan? O hindi talaga. Hindi, Alam mo, oo, wala ding can I investigation just ng be very NBI. clear ha? Can I just be very clear about yung 125 million na confidential fund ng Vice President? Kasi nababasa ko pa din na ginastos niya in 11 days, no? Parang hindi ganun Oo. yun. Ibig sabihin, ang galing-galing ng Vice President natin. Kasi, hindi naman siya yung pumunta kay Marcos, pahingi ng 125. Hindi ganun yun. Hindi ganun. Hingi na siya, tapos nakasulat dapat sa papel, sa report Mm. niya, kung saan niya igagastos. No? Mm. May requisition na kung saan ilalagay. Sa madaling salita, alam ng Vice President ang kanyang trabaho at yung pera natin ay napunta doon. Alam niya, hindi niya, in fact, ang galing-galing ng ng utilization rate ng Vice President. Ang taas, parang Tama. 80 something percent, almost 90%. Ibig sabihin nun, yung pera na ibinigay sa kanya, ginastos niya. Alam ko, ang Bongbong Marcos, yung kanyang administrasyon, pati yung Office of the President, ang bagsak ang kanyang utilization rate. Ibig sabihin, si Bongbong Marcos hindi niya alam kung saan niya gagastusin yung pera. Ang alam lang niya nakawin. Sa madaling salita, hindi niya alam saan gagastusin. Ibig sabihin, hindi niya alam yung pangangailangan ng taong bayan. No, ang Vice Correct. President alam niya. Ang mga CPP, NPA, NDF na nagre-recruit sa mga eskwela natin, katulad yan sila Tonchitinho na ng ACT na urban operator, mga recruiter yan, si Reneco ng Mhm. Kabataan Party List, sino ba sa Gabriela? Si Sara Si Elago, Sara Elago. mga top ano yan, no? Kailangan tinitiktikan niya mga yan dahil mga top recruiters na mga anak natin yan na nandyan sa mga eskwela. So, nung DepEd, alam ng Vice President kung saan ilalagay yung pera. So Mhm. kumbaga parang yung housewife na mag-grocery ka, alam mo na kung yan, ilan yung para sa kamatis, ilan yung para sa pork, ilan yung ganyan, 'di ba? Alam mo kung saan mo ilalagay yung pera. Gets? So isabihin, ang Tama. galing ng ating Vice President. Alam na alam I- niya. In fact, Ma'am Lorena, bago po inatras ng Malacanang ang pagtatanggol kay Vice President, ay nagpalabas po ng statement si Executive Secretary Lucas Bersamin. Mm. Kasi ang 125 million pesos po na confidential fund, galing po yan sa contingency and confidential fund ni Marcos Mm. na carry over mula kay Pangulong Duterte. Hindi po iniwan na bangkarote ni Pangulong Duterte ang Office of the President, may standing fund. So dahil po pumasok sila ng June 30, by December dapat ubusin ang gastos na yan, otherwise reverted to National Treasury. So may naiwan na pondo na malaki si Pangulong Duterte na pinakinabangan nila Marcos. Isa dyan Pero ang 'di ba, Eric, mm, pwede namang hindi niya ibigay 'yon. Pwede niyang iuwi na lang 'yon, 'di ba? pwedeng inubos ni Pangulong Duterte yon Oo, bago siya bumaba. bulsahin na lang niya. Kaso And si we're talking about PRRD, billions. O, yeah, billions pa ito. kaso si So, PRRD, hindi siya oo. magnanakaw katulad ni Bongbong Marcos. Okay? Iniwan niya pati sasakyan niya. Yeah. Lahat. Oo, iniwan niya. Binalikan niyang karag-karag niyang pick-up sa Davao. Yeah. So mga kababayan, ang ibig nating sabihin dito, nang hindi pa po nagsambulat ang salpukan ng Marcos Duterte Political Group, si Lucas Bersamin, when he was the Executive Secretary, ay pinagtanggol po niya si Vice President. 2 days after, pinatras yon. Malamang si Lisa ang pumuna doon, hindi si Marcos Jr. Pinatras dahil sabi ni Lucas Bersamin, well, in the audit rules and the utilization report, the Vice President complied exemplary na nagamit ng tama ang pondo na 125 million pesos. Mm. So ang 125 million pesos po, hindi obligado si Vice President Sara Duterte mag-report kanino man sapagkat ang report niya dapat doon kay Marcos sa Office of the President at sa COA. Kasi doon ang galing ang pundo. In fact, kung mayroon pong mananagot nito, kung bakit nag-release ng 125 million pesos kay Vice President Sara Duterte noong December of 2023 yata yan, ma'am, or 2022, si Marcos. Kasi ang unang pinuna ng CPP, NPA, NDF, sila Franz Castro, ang unang bira nila, walang designated appropriation from Congress na pumapayag na magbigay ng 125 million ang Office of the President
to the Vice President. Pero dahil kaalyado ng CPP, NPA, and si Marcos, the blame and attack shifted to Vice President. Mm. Kita mo ma'am, ang una nilang binira ni Franz Castro, si Marcos, anong kapangyarihan mo para mag-release ng pondo na yan na walang clearance sa Congress? Diba? Sinagot sila ng Malacanang, discretion ng presidente yan. Kung saan niya gagamitin at saan niya ibibigay. So dahil kaalyado na niya ang CPP, NPA, NDF, binira nila ng CPP, NPA, NDF at itong pinagmamayabang ni Antonio Tinio at ni Franz Castro na sila daw nakakakita na nilustay ni Sara ang 125 million pesos in 11 days. Mali. Tama yung explanation ni Ma'am Lorraine. Bago nag-request si Sara Duterte, mayroon na pong plano saan gagamitin. At kailangan niyang tapusin kasi ang fiscal year will close out in December 20. So kailangan before December 20, that's 11 days upon release, maubos ang gastos na ito. Otherwise, hindi niya ma-utilize ang pondo. So bakit ka mag-request? Ngayon, ang mayroong dapat ipaliwanag ay si Marcos, hindi si Sara Duterte. Bakit siya nag-release ng pera na ito sa Vice President kung hinahanapan siya ng authority ng Congress? At na-comply ni Sara Duterte po ang pagpapaliwanag saan ginamit. At hindi ko lang ma'am na-save eh. Alam natin lahat na ito ay ikinilear ni Lucas Bersamin only to find out later na pina-atras yung statement na yon at itinago. Kasi si Lucas Bersamin namaleta din yan. At inutusan siya ma'am na i-atras mo yan. Yeah. So cleared yan si Sara Duterte, kinilearn nila. I was listening to a blogger kanina, no, and it was sent to me. It made a lot of sense what he was saying, no. Dapat ang prosecution, ang defense, ilagay nila sa witness stand si Laila De Lima at tanungin kung paano niya ginastos yung confidential funds niya na I think 500 million na unliquidated, no? 800. Magkano? 800 million lahat ang kanyang mga 800 unliquidated sa DOJ. Yeah, 800 million. That she should be able to stay there in that witness stand kasi dami yung sinasabi eh. Pero Marco, ma'am, ang dapat isomon yan, si Marcos at Yeah. si Bersamin. Why did you release the 125 million to the Vice President? On what authority? On what purpose? But you know that's never happening. Oo. Hindi, pwede magpasomo ng defense. They can move to the court. We will present as witness Lucas Bersamin and Marcos Jr. as You know our what will witness. Pwede nila i-move. That is allowed. Ang tawag dyan, hostile witness. But you know what will happen when you do something like that? Baka bombahin yan. Baka magka-atomic bomb sa Senate niyan. Baliw yung mga ginaganyan mo, Eric. Nagpadala nga ng baliw na matibag diyan sa Senado at patayin na daw kahit may mamatay, wala siyang pake, di ba? Right? Pero pwede ma'am, tinanong ko yan sa mga abogado nating kaibigan, kay Attorney Marlon, Attorney Mark, yeah, that can be done kay Eric. Because the defense, it's a court trial. Kahit nga ako ma'am sa kaso ko, nalimbawa ituloy nila ang cyber libel ko. Ang sabi ni Attorney Mark, hindi pa sabina natin si Bongbong Marcos Jr. Were you offended when ka Eric asked about your health? Hindi nga niya pinapansin ng Supreme Court. Di ba? Bilib ako sa kanya, ha? Talagang anong klase pero ano yun mama? That would be a very good issue kung hindi siya dadalo. O ba't di ka dumalo? Ikaw ang nagpa-release eh. You gave it out and nakapag-comply. And tatanungin si Bersamin, why did you clear the Vice President? And then all of a sudden, inatras mo yung clearance na yun. But you know, this entire government, no? I mean, if you can just look at it like that, para talaga silang parang patintero na talagang nakaprotect talaga si Bangag, no? Talagang hindi talaga pwedeng. Kaya tuwan-tuwa ako pag umaalis siya sa Pilipinas at nakakatikim siya ng real talk sa Pilipinas. Mura ng mga tao. Magnanakaw, diba? Wala, na dyan sa Japan. Sa Japan. Yeah. Oo, di ba? Binanatan sa dyan sa Japan, sa Canada. But anyway, ma'am, alam ko magpapahinga ka rin. Ako rin, I have to report to our audience. Your final word for this episode. Ma'am, ano bang comfortable ka? Mga same time pa rin tayo? Okay pa ba yun? Yung 8:30 natin na reference?
Yeah. Okay pa naman, ma'am. Yeah. Kasi ma'am, morning, kanina, dalawang hearing ko, hindi ko talaga matinan pag may ganyan eh. Kanina, ay, ang ganda ng nangyari kanina, kaso hindi ko pwede discuss sa'yo eh. 3 oras na naman ako kaharap ni Conte. Aba, hindi siya nakalusot sa Anong kaso natin yan, Eric? pwede kasi niyo kanina. Sa Pwede umaga, kasi inciting to ano, sedition. panalo tayo? Panalo tayo? Sana. Kaso bawal i-discuss. Okay. Ma'am, your final word for this episode, kahit paano na itawid natin, in spite of the schedules natin, pareho, nakakapagbigwas ng agila pa rin tayo. Go ahead, Ma'am Oh, Lorraine. alam nyo mga kababayan, no, nabubuhay talaga tayo sa very makasaysayan na parte ng ating bayan, no, ating bansa. At wag kayong maniniwala na walang pag-asa o wala tayo kasi makapangyarihan sila. Ako hindi. Wala na nga siyang kapangyarihan, minumura na siya, oh, 'di ba? Talagang Diyos ko. Talagang hindi na siya mukhang tao pag naglalakad na siya. Talagang Diyos ko talaga nakakahiya, 'di ba? So, makikita natin na yung sinasabi ng Vice President, totoo 'yan. Hindi dahil sa apelyido niya, hindi dahil sa anak siya ng ganun o whoever, makapangyarihan sila dahil sa Pilipino, dahil sa atin. 'Yan ang protection nila. So, hindi lang si Sara Duterte ang pinoprotektahan at dinidepensahan natin, kundi ang bayan mismo natin, ang mga anak natin, at ang sarili natin. So, lalo na pag tayo ay nagkakaisa, yun ang number one. Dapat magkaisa tayo. So, maraming salamat. Maraming salamat. Tuloy Ma'am, natin yung thank you laban. for finding time to be with our program. Yeah. Bigwas ng Agila, ang bagong laban kasama ang bayan. At natutuwa ako, ma'am, na nare-recall pa rin in court proceedings ang programang Laban Kasamang Bayan. Thank you, Bakit Christina tinawag na Conti. magnanakaw ni Dr. Badoy na ko ang kormo? Ang complainant. Siyempre pinaliwanag ko. Sino tinawag kong magnanakaw? Si Teddy Casino, may record ka doon. Magnanakaw naman talaga si Sa Teddy. kwan, sa Laban Kasamang Bayan. Magnanakaw naman talaga yung mga CPP. Pina-explain ng judge. Yeah, yes. So, magnanakaw kasi talaga si Teddy Casino kasi urban operative siya ng CPP, 'di ba? So, mga sinungaling pati no na pag may kaso kaming natatalo kami, lahat red tagging, gagings, Oo. 'di ba? Yung lisensya ko, red tagging daw 'yon, yung na-suspend. Alam mo, highly irregular 'yon yung ginawa ng PRC Oo. kasi hindi naman malpractice. In fact, I'm very very proud of my medical practice kasi talagang ang understanding ko at yung aspirations ko as a doctor, nasusunod ko, no? Talagang hindi ako Correct. nagpapabayad, no? Talagang tingin ko sa sarili ko, healer, di ba? So walang rason para masuspend ang lisensya ko except nga for yung documents, no? So, Pinalitika ka talaga doon. pero kasi nga nandyan nga sa loob ng PRC ngayon ang CPP at saka nandyan din yung mga dilaw, no? So, Oo. Sina Tony talagang panahon Lavinia. nila ngayon. Oy, Yeah. puring-puri ni Lavinia. May article siya kanina na napadaan sa feed ko. Puring-puri niyang CPP, NPA, NDF. Oh, talaga? Wow. All praises, So, hallelujah, doon sa so isang ano ibig dating sabihin nun, padre. Eric? Ano ibig sabihin nun? CPP Eh, siya. mukhang na-recruit na yata yan. May tanong pa pala ako, last na ng pahabol. Si Antonio Tino, niyabang niya na sila yung nagsiwalat ng 125 million na confidential fund ng Vice President, no? Ang ACT daw si Franz Castro. So, ano sabi mo doon, Eric? Dahil, inahanapan talaga nila ng propaganda attack ang Vice President. Yeah. Pero mali yung sinasabi niya. Kasi, hindi po nilustay yung confidential fund na yun, kundi ginamit para mapigilan ang kanilang recruitment sa mga guro, kabataan, at ang kanilang pananabotahi sa programa sa DepEd na pinamunuan ni Vice President Sara Duterte. Kaya nila ito iniintriga. Ang buhay ng CPP, NPA, NDF ay pagsisinungaling, pangiintriga, panunulsol. Si Antonio Tino ay intrigero, solsolero, at diskartidor. Walang pinagkaiba kay Joe Masison na siyang Panginoon at Diyos nila. Kaya sa tanong ni Ma'am Lorraine, bakit nila sinasabi na silang nagbulgar nito? Because they want to take credit. Kasi nga ginamit na ni Marcos ngayon sa kaso sa impeachment laban kay Sara Duterte. Well, in fact, ang confidential fund na yan ang nagpa-release si Marcos Jr.
ang nag-receive ng clearance with exemplary compliance according to the Executive Secretary ni Marcos sa si Bersamin, cleared si Sara Duterte. Kaya kalokohan po yung sinasabi ni Franz Castro at Antonio Tinio na sila nag-expose. Sige nga, kung kayo nag-expose, unahin nyo muna ilantad. Saan nyo dinala ang mga maleta na ibinigay sa inyo? As revealed by the 18 soldiers. Si At Franz ang lahat Castro. ng pera na kinuha nila, Ma'am Lorraine, since 2001, ilahad nila sa taong bayan. Tsaka si Franz Castro tumanggap ng maleta. Si Yes. Arlene Brosas ng Gabriela tumanggap. Yes. Si Si Raul Manuel Raul ng Manuel. Kabataan, no? So, Tonchi Tino, ba Correct. magnanakaw kayo? At tama lang Yeah. talaga na i-target nila yung Vice President kasi Mm. CPP, NPA, NDF kayo. Yeah. Si Inday, no, talagang pinabagsak niya ang CPP sa Davao City. I agree. Diba? So, talagang galit. Tsaka, di ba, Eric, no, kaya nila din sinasabi yan. Kasi gumagawa sila ng issue para makapag-recruit ng Oh. mga anak natin, no? Pero backfire na naman eh. Backfire kasi wala namang naniniwala dyan Wala, sa... recruitment nila, pinakamataas na 10. Pero sabi mo nga, turo mo sa amin, one life lost is one life too many. Kahit 10 lang nare-recruit nila, 3 nagiging NPA, Yeah. kabataang Pilipino pa rin ang sinisira nila. I agree to Ma'am Lorraine. Pero buti na lang kasama natin yung mga pinakamamahal nating kababayan na hindi bumibitaw, no? Hindi talaga. Hindi na sila Alam mo, makapanluko sa taong bayan, Ma'am Lorraine. Yeah, alam mo, ang naggumawa ng ano na yan, ng term na yan na DDS, ang CPP. Ginawa Sila. nila yung term na yan para magkahiwa-hiwalay tayo. Diba? Agree. Pero sa totoo lang, magkakapareho tayo ng paniniwala. Ayaw na natin ng CPP, ayaw natin ng pagnanakaw, di ba? Gusto natin umunlad ang Pilipinas. Ano ibig sabihin? DDS lang ang may hilig nun? At gusto nyo si CPP? Di ba? Hindi. So sila lang ang gumawa ng term na yan. So kung pwede nating, wag na nating gamitin. Kasi Pati oo, red mahal tagging, natin ma'am. ang, ano yun? Pating red tagging, sila din nag-imbento niya. Oo, yeah. Kunwari masama. Hindi naman masama yun eh. Kasi pag nag-red tag ka sa kanila, you're telling the truth about them. And you're doing service to the people. It's not wrong. Alam mo, it's a duty. It's a responsibility. It's a duty. That's right. Okay. Pero we don't call it red tagging. We call that identify truth. Telling Truth the truth. tagging. Truth telling.